Hello po mga kabayan, kamusta po kayo? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Si Kamanong po inyong lingkod ay nagbabalik po muli at tayo po magsama-samang magkomentuhan dito po sa Tambayan mga kabayan. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin. Ito pong si Wambol mga kababayan. Ito pong si Tuta Soto na tinatawag pong Tuta Soto. Ibang klase po, bumanat na naman po. Bumanat na naman po kahapon o kanina mga kababayan. Ayon po sa kanya, dahil nagsalita po siya, hindi na raw po kailangan ang rules. Ang kailangan daw po ay trial, mga kababayan. Hindi na raw po ang rules. They want the trial, not the rules. Palibasa po hindi abogado, mga kababayan. Pwede ka bang nag-trial ng walang rules? Hindi po ba napakagulo nun? Kailangan may susundan kang rules. Hindi po ba? Lalong-lalo po sa mga ebidensya at pagtatanong. May rules. Ibang klase po kasi mga kababayan. Pagka po isang komedyante at isang wambol, mga kababayan, sa University of Wambol of University ka nagtapos yata, mga kababayan. Unbelievable. Ito po, pakinggan po natin siya sa kanya pong naging pahayag. At panoorin po natin si Tuta Soto. Eto mga kababayan, O ngayon, yung mga graduate ng Ateneo tsaka ng mga UP, ito ngayon yung legal maxim. Expressio unius et exclusio alterius. In other words, the express mention of one thing is the exclusion of another. Palagay ko, naintindihan nyo lahat ganyan. Itong akin, sa publiko yung sa akin. Ang sinasabi ng publiko ngayon, nanonood sa atin, dapat you should not resort in too much technicalities kasi ang public interest ang iniisip nila rito. They want to expedite the proceedings. They want the trial, not rules. They're interested in the trial, not rules. In the interest of justice, sabi nga nila, sometimes rules are not sacrosanct. But itong nangyayari ngayon dito, ang publiko ang importante rito. Where does the Constitution emanate from? From the public, from the people of the Republic. So, desisyonan nyo na to, Mr. President, para matapos na. O ngayon, yung mga graduate ng Ateneo, tsaka Grabe mga kababayan, no? Binanatan niya pa yung mga graduate po ng Ateneo, ayan, saka UP at kung ano-ano pong mga law university. Binanatan niya pa. Parang mas mahusay at magaling pa siya pagdating po sa batas. Hindi naman po siya abogado. At mga kababayan, at talagang kinukundi na niya. Dahil ang gusto niya ay mabilisan na po, i-trial na agad. Hindi na po uso ang rules. Wala na pong rules. Ganyan po ba sa korte? Kaya nga impeachment court yan eh. Ano gagawin nyo? Fishing expedition? Tatapusin nyo ng antimano? I-impeach nyo na lang. I-impeach nyo ang Vice President na ganun-ganun na lang. Yung ba ang kagustuhan ng tao? Hindi ba ang kagustuhan ng tao ay mabunyag ang korupsyon na ginawa ninyo di umano ng mag-aapat na taon na pagnanakaw sa pera ng bayan? Yan ang gusto ng majority ng Pilipino. Di po ba? Na mabunyag at mapanagot at hanggat maaari makulong ang mga sangkot sa mga maleta gangs, ang mga sangkot ng mga politiko na isang damukal ng mga insertion, mga alukables, at yung pondo ng bansa na nilagay sa mga unprogram appropriation na nagpiesta po ang mga buhayang politiko sa ating bansa. Mga kababayan, ito po ba ang senador na ito? Itong senador na ito, legislative ito. Gumagawa ng batas. Pero gustong-gusto po nila, bend the law. Sino-shortcut ang batas. At hindi na kailangan ang mga rules na gagamitin po. Dahil yan ay gamit na gamit po yan ng mga abogado kahit sa korte. Hindi po ba? Lalo-lalo po, may susundan kang pattern. Kaya nga gagamit ka ng rules. May guideline ka. Hindi po ba? May susundan ka.
At siyempre po mga kababayan, yan po ay ginagawa po yan ng matitino at parehas. Fair justice po yan. Kaya nga nilalagyan ng rules. Hindi po katulad ni Tuta Soto. Hindi na po. Kailangan sila-sila na lang. Sila-sila na lang. Kung sila po ang majority, ang lumalabas, sila lang po masusunod. Dahil majority sila. Ganun po ba, Tito Soto? Porkit majority na kayo ngayon sa Senado, kayo na masusunod. Unbelievable. Kaya napakahirap po mga kababayan na ang mga senador po sa ating bansa ay ganitong klase lang po ang mapupunta po sa legislative, mga hindi po abogado. Kaya nga po nakita nyo po ba dyan? Ang mga hindi abogado, tahimik eh. Nag-ingay po ba dyan sila Lito Lapid? Hindi. Sila JB Ejercito? Hindi. Yung magkapatid na tulpo, si Risa Ontiveros, nag-ingay ba sila? Nung magsalita na po si dating Senate President Alan Peter, saka si Senadora Pia na mga abogado, maingay pa ba sila? Kumontra ba sila na kumontra? Dahil batas, susunod tayo sa konstitusyon. May konstitusyon, may saligang batas. Hindi po pwede yung mga angas at yung mga sinasabi ni Soto na nagtatagal lang, pinatatagal lang. Kailangan ay madaliin na. Ibang klase ka. Bakit? Gigil na kayong ma-impeach ang Vice President, kaya gigil na kayong madaliin. Unbelievable. At hindi naman po sigurado at alam naman po natin na lahat po yan ay scripted. Pati po ang mga ebidensya nila ay scripted. Kaya nga po basag na basag po sila sa mga abogado at tagapagtanggol ng Vice President. Hindi po ba? Kay Attorney Sheila Season nga lang mga kababayan wala na kayong maibatbat Hindi na kayo, wala na kayo ibatbat. Lalo-lalo si Tito Soto. Pagka nagkaroon ng debate, si Tito Soto sa si Attorney Sheila Season, saan pupulutin nito si Tuta Soto pag sa debate? Mga kababayan, isang graduate ng Wambol University di umano at isang tunay na abogado. Hindi po ba? Kaya dito po mga kababayan, ginagawa lang po ni Tito Soto na ang bansa dahil sanay na sanay po sila sa bendalo. Ang gusto po nilang pairalin sa Senado ay puro bendalo, mga kababayan. Kaya po, sinisira po nila at bine-brainwash po nila ang taong bayan. Lagi po nilang ginagamit ang taong bayan. Pero ang totoo, mga kababayan, inililigtas lang nila. Inililigtas lang nila ang kanilang mga sarili. Hindi po ba? Kasi pag naging presidente ang Vice President, patay silang lahat. Lalong-lalo po ang mga maleta gangs. Hindi ba, Tito Soto? Yan po mga kababayan, si Tito Soto na nagpapakadalubhasa sa batas at hindi na daw po uso ang rules. Kailangan daw po ay trial agad, mga kababayan. Maraming salamat po sa nagusto po ng ating tambayan mga kababayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa ating mga subscribers at patuloy po nagsusubscribe sa mga nagko-comment, like, and share. Thank you po. Shoutout po sa inyo lahat. At shoutout din po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hershio from Canada, Kingston from Hong Kong, Beichi Chiyoko, Jake Yahut from California, USA, Gina Ray from Berlin, Germany, Julieta Silona from Sydney, Australia, Baby Roman at Ate Isa from Cagayan, Bali, Jem Aris from United Arab Emirates, Jobilin Watanabe from Japan, ako si Pilam, Ani Jo, Chodorico Erguisa Jr., Arpel Villacorta, Wills Bubbles, Rosalina, si Michelle, Rosalina at Michelle, si Michelle Yamaguchi from Japan, Norma Garcia, Mary Natividad Blinden from Netherlands, Gay at Chena, Tatay Nick from Toronto, Canada, Nancy Lumampao, Balance Vision TV, Jesus Valdepena, Rolando Guerrero, Mila Yi, Felipe Shapno from Texas, USA, Rolando Timbol from Alberta, Canada, Ma'am LB Shermani from North Miami, Florida, USA, Melchorita Espinosa from Orlando, Florida, USA, Arthur Estraniero from USA,
Randy Crispino from Pasig, Mika Ligaspi, Tessie Mantilla from Kuwait, Frank Zamora from California, USA, at Romulo Di Binagracia from Bacolod City. Thank you po sa inyo. Shoutout po sa inyo lahat at ingat-ingat po kayo sa inyong pumapagawa. At God bless po sa inyo lahat. Tiis-tiis lang po tayo mga kabayan at ingat-ingat po kayo. Bye-bye!